Hello guys, good morning. Isang magandang umaga na naman ang ating haharapin ngayong araw. So ayun, nagdasal nga muna ako bago tayo umalis para naman gabayan tayo ng ating Panginoon sa ating pagdi-deliver ngayong araw. So ayun, samahan niyo ako sa pagdi-deliver ngayong araw. At ngayong araw nga ay sobrang ganda ng panahon. Tingnan niyo naman yung panahon, sobrang init. Kaya lang kapag gantong panahon talaga sumasakit talaga yung ulo ko dahil nga sa sobrang init. Pero okay lang yan kasi naman umulan. Kapag umulan naman katawan ko naman yung masakit. Yun talaga yung kalaban ng mga rider ngayon. So samahan niyo ako mag-deliver ngayong araw at ipapakita ko sa inyo yung mga lugar na nagdi-deliveran ko. So ganun pa rin naman, di pa rin naman nababago at fast forward na nga nandito na nga tayo sa hub. So ayun, pagdating ko sa hub, nandyan na nga yung truck at nagbabahig na nga yung mga kasamahan ko sa trabaho. At pinarking ko nga lang tong motor ko at nag-log-in na nga ako. At pagkatapos kanya ay nagbahig na rin ako ng mga parcel na dadaling ko ngayong araw. At ito nga pala si Kuya Art, shout out kay Kuya Arthur, ang aming ang aming sorter. Siya yung nag-i-scan ng mga parcel na dadaling ko ngayong araw. So, tinatanong niya dyan kung paano niya ako may follow sa Facebook ko. At tinuro ko naman sa kanya na sabi ko puntahan lang niya yung profile ko. So, doon na niya ako mapapollow. So, nakikita kasi nila yung mga vlogs ko at gusto nila talaga akong isupport. So, thank you sa mga kasamahan ko dahil sinusupport nila ako. Nung karaang video, sabi niya hindi daw siya nakapag-extra. Kaya naman ngayon, binigyan ko siya ng extra. So, ayan, pinapunch ko na nga, pina-scan ko na yung mga parcel. At after nga niyan, ma-scan niya yung mga parcel, ay nabahig ko na rin sa motor ko. At ito nga yung dala-dala ko, nasa 40 pieces yan. Pero mas marami yung maliliit. Kaya naman, kasyang-kasya lang sa motor natin. At umalis na nga rin tayo ng 9:15 AM dyan sa hub. So, maaga tayo nakaalis at maaga rin tayong matatapos. Depende lang sa init ng panahon dahil nga sobrang init ngayong araw. So, ayun, samahan nyo akong i-deliver ang mga parcel na ito sa kanilang mga customer, sa kanilang mga may-ari. So, ayun, lahat nga pala ng parcel na dinideliver ko ay bayad na. Kaya naman hindi na ako nagdadala ng pera at safe na safe talaga kasi nga iwas nakaw din, iwas disgrasya kasi pag may dala tayong pera, takaw matayan sa mga tao kaya nagkakaroon ng mga aksidente, ng mga nakawan. So, thankful na rin ako dahil ngayon napasukan kong service ng delivery is bayad na lahat ng parcel. So, wala na akong problema kung wala man tao at alam ko yung address ay iniiwanan ko na lang kagaya na nga lang nitong si ate. So, yung parcel niya ay walang tao sa bahay nila ngayon. Kaya naman iniwanan ko na lang dyan sa loob ng gate niya. So, make sure lang na safe at hindi makukuha ng ibang tao para naman pagkita niya ay nandyan yung parcel at picturean din bago umalis. So, ayan, tuwan-tuwa nga ako ngayong araw kasi nga nakakatanggap ako ng maraming papuri galing sa mga customer ko. Sabi nila, maganda daw ako. Maganda yan! So, ayan na nga, natuwa ako dun sa sinabi na yon na maganda nga daw ako. So, bakit daw ako nagra-rider? So, ang dami rin nagsasabi na kababae ko daw tao, bakit daw ako nagra-rider? Tapos, ang dami rin nagsasabi na pati pala babae ngayon, nagra-rider na rin. So, isa lang sinasagot ko dyan. Sinasabi ko na kailangan po kasi po legal naman po tong trabaho na ito at para sa akin naman din po ay hindi rin po mahirap. So, marami rin nagsasabi na bakit daw hindi na lang yung asawa ko yung pagdeliverin ko. Sabi ko naman, bakit ko pagdideliverin yung asawa ko kung mas maganda naman yung trabaho niya kaysa sa trabaho ko at regular na yung asawa ko sa trabaho niya at may trabaho siya, hindi siya batugan na nasa bahay lang. So, nagtutulungan kaming dalawa. So, ako lang talaga yung may choice sa trabahong ganito. So, gusto ko kasi yung hawak ko yung oras ko, yung nakakapagpahinga ako ng maaga, natapos ko yun ng maaga yung trabaho ko. Mas maganda kasi maging rider kasi kapag tapos mo na lahat ng na-deliver mo, pwede ka na magpahinga. So, ayun nga yung isang customer na to, pinapasok na nga lang niya yan sa loob. At pinapasok ko nga yan at may nakasulat nga sa gate na close the gate. Kaya naman sinarado ko na para hindi tayo mapagalitan.
So, kailangan talaga natin sumunod sa mga sinasabi ng customer para naman hindi rin tayo mapahamak dahil nga ikakapahamak din natin yan at ikakabayad din natin yan. I-charge yan sa atin kapag may nawalang parcel kaya naman kailangan din natin mag-ingat. So, ayun na nga, back tayo sa mga pumupuri at saludo sa mga babaeng nagra-rider. So, isa na rin ako doon sa mga babaeng nagra-rider. Saludo ako dyan dahil nga nakakaya namin na mag-deliver kahit nga sobrang init, sobrang sakit sa ulo, sobrang sakit sa katawan. So, dito nga sa puntong to, habang nag-aantay nga ako ay umiinom na nga ako ng tubig dahil nga sobrang init na talaga ako. At makikita nyo sa mukha ko na sobrang init na talaga ako at ang sakit na rin talaga ng ulo ko dyan. Tinitiis ko lang talaga kasi nga malapit na tayong matapos sa pag-deliver. So, ayun nga, yung sakit ng ulo ko, nung kagabi pa talaga yan, pero tiniis ko lang, kailangan ko talagang pumasok. At pagkatapos ko nga dyan, ay iinom ko na nga lang talaga ng gamot kasi nga hindi tayo pwede magkasakit. Kailangan malakas tayo at kailangan na wala tayong sakit para naman makapagtrabaho tayo para sa ating mga pamilya. So, ayun na, nung nakaramdam na nga ako ng gutom, ay pumunta lang ako saglit dyan sa tindahan, umupo at bumili ng soft drinks para naman mapawi yung init na nararamdaman ko at ginutom na nga ako kapag kaganyan nga na ginugutom ako, nanginginig talaga yung buong katawan ko kaya naman sobrang delikado lalo na kapag nagda-drive kaya naman hindi ko talaga pinagbabawalang bahala yan. Kumakain talaga ako kahit saan ako abutan para naman dagdag lakas na rin at dagdag energy para sa pagpatuloy natin sa pagdi-deliver at kailangan talagang matapos natin to ng mabilisan kaya kailangan din natin ng lakas at hindi ko talaga pinapagutuman ng sarili ko dahil nga delikado talaga yun lalo na pag nagda-drive tayo kaya naman kahit saan ako abutan ng gutom kumakain talaga ako kasi nga delikado din yun na baka mamaya bigla na lang tayo mahimatay, mahirap na nagda-drive pa naman tayo. So, ayun na nga, fast forward nga, natapos ko na nga yung deliver ko at yun nga, last deliver na nga. So, pauwi na tayo niyan at yun lang, tatapusin ko na ang video na ito. Salamat sa panonood. Update sa more videos. Thank you. Bye-bye!